Guys, kasi ako lang po mag-isa ngayon, naglilinis po ako ng bahay para pagdating ng mga parents ko tomorrow, ay malinis na po talagang bahay. At saka pagtingin nila, malinis na. Kaya tingnan nyo dito, naglinis ako dito dito, nilinisan ko yan. Wala na yung mga libubot dyan, di ba? Nakita nyo dito sa kitchen area. Yan, kukunin ko pa yan. At dyan, natapos-tapos na yan. At doon sa isang kitchen, at doon sa harapan yung luto tayo doon ng minsan. Natapos ko na din po yun. Then after, nagpunas-punas ako dito sa gilgili, dito dyan sa coffee machine malapit. At saka punas-punas talaga ako. Then after ko magpunas ay magmap. Last yung map kasi palagi ako naglalakad dito. Kaya last ang pagmamap ng floor. So while cleaning here, nakita ko ba, basa! May tubig. Dito ko sa may refrigerator na part. Tapos nakita ko ba, may tubig. Bakit may tubig? Dito po sa ilalim ka, guys. Ayan, may tubig dito na kano, basang-basa. Takot ako, baka makurente ako dito, no? As in, basa siya. Bakit may tubig? Oh, tingnan niyo, may tubig ha, may ito, oh, diba? Kita ko siya na may tutulo talaga, oh. Ah, diba? Tubig, naglagas ng tubig dito sa ilalim. How come na may tubig dito, ha? Bakit may tubig ito sa ilalim? Hindi ko pa tatawagan si Dad Egbert. Baka ma-stress siya. Baka ano pa mangyari. Ano sila doon. Ma-stress sila sa ginagawa nila. Sa bakasyon kasi sila guys, no? So, bukas uwi naman sila bukas. So, bukas kung sabihin bago nila para bukas lang. Para bukas ang stress. Hindi ngayon. Kasi last day nila. Last day nila sa bakasyon. Kaya, hindi na naman nasabi kasi last day baka ma-stress na sila. Bukas na lang para isang stress na lang, di ba? Ay, bakit nabasa to? Bakit may tubig? Dito talaga sa bahay, no, problema namin dito. Kalas na basta umuulan, lakas ng ulan. May tubig talaga tutulo dito. Inaayos naman to dati, inaayos na ba? Lalo na yung ulan na may kasabay na super lakas ng hangin. Wala. Mangyayari talaga siya guys. I really don't know why. Bakit meron dito? Naglinis ako ngayon and then nagpa-music ako ng mga Hillsong worship kasi para mawala yung mga bad spirit dito sa bahay na to. And then off ko lang muna kasi po nag-vlog ako ng punti. Baka makapiright tayo. Wala tayong kita. Diba? Tapos ngayon, nagmamadali pa ako dito kasi po, hintay ako ng mga guests sa hotel. Mag-base pa ako. Then, while waiting mamaya, magluto tayo mamaya ng ano. Nabili ako ng turon. Pinano ko, nasa freezer kasi siya. Nagbili ako ng turon sa Filipino store. Matagal na yung binili ko. Nung pabili ko sa Filipino store, kasabay yan. Pero ngayon ko pa siya naluluto. Kasi, nakalimutan ko na meron pala akong turon. As in. So pagtingin ko sa freezer, hala, may turon pala ako. Ito oh. Ito pa, sabi ko. So may turon pala ako. Kanilagay ko dito sa water. Para mamaya pag, ano na to. Para mamaya pag lutuin natin to, maano na siya, ano pa kasi siya, oh hard, very very hard. Parang bato, hard. Let me sing of love. Oh, don't play song. Bakit ang hard? Ang hard mo, te. Sabi ko sa'yo. Sige, back to linis tayo. May natin mag-vlog. Grabe ka, guys. Katapos ko lang pong maglinis sa loob ng bahay. Tingnan nyo, gipaningot yung ko. Tingnan nyo. Pinapawis na talaga ako guys kasi super, nud kahit saan para malinis talaga ang bahay. And maganda kasi maglinis ng bahay kapag mag-isa ka. Ito si Andy, pinatulog ko. Tulog ka muna dyan. Tulog lang din siya kasi po, nilabas ko siya kaya napagod na siya. Tulog lang siya. So ako na dito, nagpa-music ko ng grabe yung music ko guys. Marinig talaga ng kapitbahay namin pero wala na sang pakialam kasi hindi man ngayon Sunday. Kapag Sunday kasi na mas marinig sa labas, pwedeng
akong ipapulis. Dito kasi, ang Sunday is very, sa kanila, kung sa atin pa, sagrado ang Sunday dito kasi po yung mga tao walang trabaho, gusto nila na peace ang kapaligiran, walang maingay sa labas, kaya at walang maingay na kapitbahay kapag Sunday. Kasi sagrado ang Sunday dito. And Sunday, it's church day, mag-church, tapos ano pa ba? Family day ang Sunday. Tapos ikaw kapag Sunday, tapos nasa labas ka, naglinis-linis ka dyan, tapos ang ingay-ingay mo, pwede ka ipapulis. At maka-fines ka. May law yan. Ganito yan sa Germany. Kaya po, nilang Sunday na yan, nirespeto. Sa atin naman, kapag Sunday, ingay. Kasi hindi naman Sunday, maingay talaga sa atin, di ba? Yun yung ang na-miss ko. May video okay dito, video okay doon, nagkakantahan, party. Nanalo sa probinsya sa amin, nako, pag Sunday ka, guys, after church, wala na. Naglibakanin na sad. Pagkatapos sa simba, naglibakanan, nagchismisan, o, di ba? Tapos may 6 days pa na naman ulit, para naman Alam ko, natatawa kayo, alam ko, makarelate kayo. Sabi na, ay, tapos ang simba, pwede na tayo maglibak-libak, pwede natin siraan, pwede na natin siraan yung isang tao. Hoy, grabe kayo. So, ngayon po, kasi po, gusto ko magmerenda. Sinuruin na po natin ang ating. Hindi ko po ubusin lahat kasi po, gusto ko ipatry ko sa mga parents ko sa pag-uwi nila. So, magprito ulit ako ng, ilan naman to? 2, 4, 6, 8. Ay, 8 lang to. Ubusin ko na lang to. Tapos, tirhan ko na lang sila kasi sila uuwi. So, I didn't know kung matirhan ko pa sila kasi baka magustuhan ko. Pasensya na lang kayo mga parents ko kasi gumagala kayo hiniiwan niyo ako dito. Hindi tayo kasi po, alas 4 na po ng hapon. Bakit ito ang kutsilyo kinuha ko? Kutsilyo mo ito para sa bread. O, tingnan niyo. May pagrito. Ay! Beber, kahit kailan talaga. Yan. Matuwaan siguro mga parents ko nito, no? Nilinisan ko ang bahay. At wala sila. At yung yung hagdanan papunta sa kwarto nila, nilinisan ko. Kahapon ko po yung nilinisan. Kasi na yun, madumi na din yun. Pero carpet yun siya na ang kulay ay, ano bang kulay ng carpet doon? I think it's gray. So makita yung mga, lalo ng bukbuk ni Andy. Kaya masurprise din sila lahat ka, guys. Yan kasi sabi ni tita sa akin palagi, Oliver, maglinis ka dyan kapag wala yung mga parents mo, para pag uwi nila, masurprise sila. Oo po, tita, ginawa ko na yung gusto mong, ginawa ko na yun. Mabuti may magsasabi-sabi sa atin kagis na kasi para we can do. Ito siya. Kanina di ba kagis na, di ba nag-video call kami. Ala! May papel pala to. Ito. Bakit sinali ko yung papel? Di ba nag-video call kami ng ate ko kanina? Kasi po, kahapon alibing ng kapatid ng mama ko. So, yung ate ko naging emosyonal. Alam nyo yung emosyonal kagas na hindi mo na siya kahit anong sabi mo, tama na yan, hindi mo na mapipigilan kasi po, wala na siya sa sarili niya. Di ba, alam niyo naman yung ate ko may maintenance. Binabawalan kasi yan siya kagas na magiging emosyonal. Sinabihan niya ng doktor na huwag ka masyadong magiging emosyonal kasi nga babalik yung ano mo. Sa ate, emosyonal kasi nga, kapatid ng mama ko, yung hindi pa yung nagkasakit, tumutuloy siya sa amin, minsan. Kasi nga, di ba sabi ko sa other vlog ko, siya yung naging pangalawang mama namin, dati. Oo, kaya pag palagi, kung umuwi ako sa Pilipinas, binibisita ko yan palagi siya kasi nga po, kapit-bahay lang din kami, hindi naman kami malayo sa bahay. So, di ba? So, ayun, nag-emotional sa ate. Alam niyo anong nangyari guys? Para siyang nung last 2018 na first day ko pumunta dito sa Germany, 2018. Yung time na si ate, 1 week siya nawala sa sarili niya. Pwede mo siya makausap, oo, ano-ano, pero ang hina ng katawan niya, hindi siya makaget over na ako as a best friend, as a brother niya, umalis, di ba?
Hindi, makita man ako virtually, pero physically, yung ma-touch mo, hindi. So yung, tapos na-hospital pa sa atin that time, kasi nga hindi niya kaya, iyak siya ng iyak hanggang gabi, hindi siya kumakain, sinusukan yung kinakain niya, iyak siyang iyak, na-hospital siya, para lang talaga ma-calm down. So yun ang nangyari kay ate ngayon, mabuti lang hindi siya worse nung nangyari nung 2018, kasi ngayon, nakaya lang. Kasi nga, emotional, sabi ko, dahil yan din sa tinitake na medicine ni ate, kaya one of the reason. Kaya yung kasi hindi nagpapigil sa ate, baka gusto niya sumama din sa ano, sa ante. Yung iyak siya, iyak talaga ka, guys. So, alam niyo ba ako nung andun si Jenny Lee ha, nasa likod siya ng ate ko. Alam niyo ba ano iniisip ni Jenny Lee? Ako. Sabi pa ni Jenny Lee, oh. Nag-video call na kami ni Jenny Lee kahapon. Uy, simba ko lang yun, simba ko, bayag-bayag. Sabi niya, oh, alam mo kuya, alam mo kuya Oli, nung nangyari kay ate yung kahapon, ikaw iniisip ko, what if ikaw nandun? Ha? Grabe, ako talaga ginawa mong example. O di ba, super close kay ni ate mo. Di ba, super close kay ni ate, tapos kung anong mayari, kung may mga, kung inaaway ka ng mga tao, kahit mga kapatid mo, inaaway ka ng kapatid mo, or yung, o dati pa yun, ngayon, close na kami ng kapatid ko. Dati pa yun, kasi hindi nga, perfect ang family, di ba? Inaaway ka ng ibang tao, mga, tao nito, yung, mga tita mo, yung nagsiselos-selos, alam mo yun sa'yo, sa ate yung unang nasaktan, sa ate yung parang gustong puntahan yung tao na sino nag-away-away kay Oli dyan, alam mo yun? Sabi pa niya, oh, hindi ko ma-picture out kung ikaw ang nandyan, ikaw yung ihatid. Ano kayo mangyari kay ate? Baka worse pa dyan, baka hindi siya kakain, baka maging alam mo, hospital. Sabi ko, dahil sa lahat pa talaga ng tao, ako pa talaga yung example mo. Pwede nga, di ba? Kasi ate naman yung, sabi ko, sa ate kasi yung grabe kahapon, sabi ko ba, wow, sa ate parang pang best actress ka ha? Gino-joke time ko sa ate ba kasi papaiyak na siya kanina nung tawagan kami, so binibreak ko yung ano niya. Sabi ko, ate, wow, sa ate pa best actress. Akala mo naman siya yung anak. Sabi ko sa kanya, akala mo ikaw yung anak kasi ikaw yung emotional doon. Kasi grabe din, hindi kasi niya mapipigilan kasi nga dahil sa sakit niya at saka sa medicine. So, kuninto ko din kay ate yan. Alam mo, sinibari ako, Angelic, what if do ako nandun? Umiyak man tuloy sa ate. So, ay, bakit sinabi ko pa yun? Sabi ko, di ba? So, binibreak ko na naman. Nabuti, dumating si Kuya Rosito. Sabi ko, si Kuya Rosito, sabi niya, Tang! Ay, listen diri ako, magtubol si Hilak. Ipakatawa lang, pinapatawa lang sa ate. Tumawa naman siya. So, kahapon ka, guys, nilibing na po. Nilibing yung sabi ng mama ko, sabi naman nila okay lang din kasi nga nagka-dialysis na din kagad, diba? Para hindi na siya mahihirapan. Awa ka kasi kagad isang tao, diba, na nahihirapan din, diba? Ikaw, as a person na makita mo, maawa ka talaga ka, guys. Kahit ano bang tulong mo dyan, kahit anong pera pang ibibigay mo dyan, kung alam mo only God can heal you, diba? May miracle man sa Panginoon. Diba? Pero kung sabi ng Panginoon, hanggang dyan ka na lang, we can't control, diba? Hindi natin makontrol yung mga buhay-buhay natin. Ang gawin natin, ipasa Diyos, i-pray lahat na mapunta tayo sa Kanya. Bisaya pa, mahilangit ta. Sabi pa natin, nagsuri-suri pa siya sa mga sa asawa niya. Kasi nga, dahil sa super emotional na ate, ayaw niya magpaawat, kinuha na siya, alam mo yung gikugos, kinuha na ba, kinarga na siya ng asawa niya. Ang buti na yung asawa niya kasi Sunday man, walang trabaho. So, kinarga niya. Sabi pa niya, nung okay na sa ate, sinabi niya, gino-joke sa, nung okay na sa ate, no? Nandun na sa sabay, nag-usap silang dalawa, sabi pa ng asawa niya, unsa po galang, matawagan nila, unsa po ka, laki-laki pa, dito mo na ikaw anak. Sabi ko, same talaga tayo ng niisip. Sabi pa ng Kenono ba, nakakahiya ka. Kaya ang marita sa maraming tao. Pero sa ate, wala siyang hiya. Grabe, walang hiya. Kasi kapag andun ka sa situation na yun, yung nangibabaw, yung emotional, yung nangibabaw, wala ka na pakialam sa paligid. Mawala talaga yung hiya mo kasi nga, gusto mong umiyak, sabi ko, maganda naman yun, maganda yung iniyak mo, shinout mo yung kasi kaysa naman dibdibin mo, sasakit yung dibdib mo, baka ma-hospital ka pa, mas okay, ilalabas talaga, di ba? Much better. Sabi ba natin, alam mo, Oli, alam mo pagising ko, nasa harapan ko na sila Ate Josie, la Pastora Josie, yung pinsan namin,
Sila nasa harapan, sila naharapan kasi nga pinag-pray-over na sa ate para maging okay siya ba. Nahiya daw siya kasi sa nung okay na daw siya huy, bakit yung kaharap ko hindi na bakit mga probinsya lang naman namin kagas, diba? Mabuti mga pinsan, mababait yun sila kagas. Sila to Ophelia, pinsan namin. Grabe si Ophelia kagas kasi kapag mayari kay ate, andun na agad siya. Kaya nga, love ko yun. Kasi kapag andun si kapag mayari kay ate, kasi kapitbahay din sila, makipitbahay. Kung mayari kay ate, for example, ma-attack siya sa sakit niya, to the rescue sa ate Ophelia. Kaya yung pag umuwi ako dyan, may gift try si Ophelia sa akin. Sarabay kayo sa kanya na ate, salamat talaga sa pag sa pag tulong mo ka ate Leslie. Kahit busy ka dyan sa baboy mo, minsan iniiwan mo na lang para kay ate. Sabi na ate Ophelia, well, kahit sa ibang tao naman ang kahit ibang tao naman yun, gagawin din yun kung anong dapat gawin. Diba? Kaya bless kami sa aming kapitbahay. Mabuti sa ating kapitbahay natin ay ating kapamilya lang din. Mas maganda yun kasi if whatever happens. Ay, malapit na kagay so magturun-turun ta kagay so ito magkape. And then magbihis pa ako ngayon kasi magiging ako sa mata ng mga guests at saka nililisan ko ang bahay para magiging responsableng anak ako ng mga German. Alam niyo ka guys, tumawag si Dad Uwe kanina. Oliver, dito kami sa shop. Di ba gusto mong pabili ng carpet? Yung, ang tawag nun? Yung carpet ba yung maliit para sa room ko? Kasi di ba may binili ako dati sa Amazon. Binalik ko yung sabi niya, Oliver, yung ganyan, para sa Muslim na yung, alam mo yung sa carpet, alam mo yung sa Muslim yung mag-pray sila, yan yung ginawa nilang parang ganun yan ang style, ibalik mo yan. Binalik ko, kaya mula noon, hindi na muna ako bumili, kaya ngayon, nandun sila sa shop na may ganun, may tepish. Sabi, gusto mo magpabili? Regalo namin yan sa'yo, pasalubong daw. Hindi ko, tingnan nyo naman, di ba? Wala nga akong ginawa, naglinis lang, pero may pasalubong na. Kung meron ginawa ko, guys, baka sabi nyo wala ba? Ako kaya ng hotel dito. Kahit fully book, hindi kaya ako magre-reklamo. Kasi it's part of my job. Sabi mga parents ko, kaya gawin mo yung ginagawa mo ngayon kung wala kami. Kasi kung mayari sa amin, wala ka nang dapat, sabi ko ng parents ko, dapat alam mo na ginagawa dito kasi if ever what happens, alam mo na. Sinasanay daw, sa kanila. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ito pala ay kamote. So ilagay ko ngayon to sa tubig. Wait lang. Ilagay ko pala to sa tubig. Tapos, kasi, bakit anong gagawin ko dito? Kasi kapag magka-ugat-ugat na to ka guys, at saka medyo meron na siyang, tama ba yung ginagawa ko? Ganun lang. Is it true or false? Ay. Kasi kapag okay na to, magka-ugat-ugat siya, at saka magkadahon-dahon, ay itanim natin sa labas, doon sa garden, or doon ba sa Givex house, or sa garden house, itanim natin doon para sa talbos niya, gamitin salad, at kakainin natin yung talbos. I miss the talbos of this, di ba? So, tama yung ginagawa ko, ihumol lang, ilagay na sa tubig. Tapos magka-ugat siya. I hope it's true. Kasi kung hindi to tama, please correct me if I'm wrong, okay? Comment down below para magawa ko siya ulit. Kung ano magagawin ko, i-slicein ko ba siya sa lagay? I don't know. For today's video ay magtatanim po tayo ngayon ng flowers. Ano po to? Cosmo flower. Kasi po, dumating na po ang ating mga parents, Dad Uber, Egbert. Umuwi na po sila kagabi. So, nagdala din sila ng flower. Sabi niya, Oliver, for you. Wow. Cosmo flower talaga, no? Marami pa silang pasalubong sa bakasyon ka, guys. Pero, mamaya ko na po ipapakita sa inyo kung ano yung mga bigay-bigay sa akin. Ipakita ko po mamaya. Pagkatapos ko magtanim dito, sabi ko, saan ko kaya itanim itong Cosmo flowers? So, I decided na ilagay natin dito sa entrance ng bahay natin para mangamoy Cosmo flower ang ating mga tao, ating mga guest. Dito sa entrance, may tulips kami. Andun, hindi pa siya namumukadkad. Later on, ipakita natin. But ngayon, dito na itanim muna natin. Sabi ng parents ko ba,
Oliver, kung dyan mo to ilagay, hindi siya maulanan. Pero hindi daw mabasa ng ulan, pero minimin po nila ay doon. Lang. Hallo. Oh, ja, die ist schön. Ja, alles gut? Ja. Super. May guest kami. So ito yun, oh. Oh. Wow, Cosmo flower talaga kasi ang bango ba? Ang bango, ang ano sa bango, alam mo yung bango niya ay Cosmo talaga. And then, sa Pilipinas pa, nagtatanim kami ng Cosmo flowers. Tapos, hate na hate to na mga kapatid ko ang Cosmo. Kasi daw, amoy ano, tawag ito. Ayun na lang ng amoy, pero ako gusto ko yung amoy. Iba kasi tayo ng gusto, no? Pero ayaw ko siya gawing perfume, ha? Baka, ang amoy nito, ayaw ko sa perfume. So, tinatanim na po natin. Ang Cosmo sa amin sa Pilipinas ba, meron iba't ibang color. Merong yellow, may pink, may red. Oh, ang Cosmo sa amin, iba't ibang kulay. Yun sa amin. May pula, ano pa yun? May color blue. Ay, may color blue ba? I think wala. Lalaki kasi siya ka, guys, no? Kaya dito ko sa harapan ilalagay kasi po, dadami to. Ito siya. Yung dumaan kay naka, guys ba? I guess po yun namin. Hindi ko pa alam kung saan pa ito ilagay. Dito siguro pa. Oh, meron pa sa harapan. Ah, dito. Wait lang, ha. Ipakita ko man sa inyo to. Once we are done with... wait lang. Guys, una dito ko siya itanim ang iba. Dito. Meron pa naman dito, ilan na lang to. Dito ko itanim ang iba. Si Bisaya pa, maghambok. Sige. Dito yung iba, oh. Meron ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadami kasi ito kasi, di ba? Kapag malaya yung dahon niya, meron siyang kung mamatay yung niya, bulaklak, meron siya yung ng ginawang seeds, di ba? May seeds siya doon. Tingnan niyo to ang aming bulaklak dito, oh. Kulay lavender. Mabango diyan ka, guys. Ay, ito, lavender, di ba siya? Hindi siya lavender na yung bulaklak na lavender, pero ang amoy niya is lavender. Oh, lagi ka, guys. Maniwala kayo sa akin. So, lagay ko muna dito ang camera. Ayan. Lagay ko siya dito. Tapos, itanim na natin. Dito. Gaganda to ka, guys. Lalo na kapag summer na talaga. Guys, yung garden ko ba, hindi ko pa nataniman. Wala pang time si Oli sa garden. Sana magka-time ako sa garden ko kasi nga promise ako sa inyo na kailangan ko magtanim doon, di ba? Pero hanggang ngayon wala pang nangyari sa garden ko ka, guys. So nasabi ko man sa garden ko. So I'm done. Tapos na po ako doon sa aking mga tinatanim-tanim. Ngayon itapon po natin ito. Itong plastic na to. Yung plastic ay hindi yan inuugali, ha. Tinatapon yan sa basura. Kagaya nito. Tatapon natin dito. Ay. Wow, tingnan niyo po ang aming kapitbahay, oh. It's nice, no? It's nice and beautiful. Tingnan niyo po ang berne nila, oh. Wow, namumulaklak na. Buti pa nakatanim na ng berne. Ay, may berne dito ako. Wala pa talaga akong berne na tanim kasi mga parents ko. Wala pa mang time ka, guys. Uy, sila na yung inaano ko ba? I look after them. Ano daw? Kung kailan sila may time, yun din ang may time ako na makatanim ako ng berne. Tingnan yung apple na yan, guys. Apple pa yan yung may kulay na na mulaklak ko. Hindi siya maklaro dito, no? Hindi ko siya alam to ma-zoom. Paano kaya ma-zoom itong na to? I don't know how to zoom this kind of things. Search ko nga to sa chat GPT na to kung paano i-zoom tong na to. So, as you can see there,
Ito na malaklak na sa kanilang dandahon na o kunti. Wow. Ang ganda pa ng panahon. Init talaga kayong guys ay. Nasa 15 temperature kami ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi pa talaga nataniman. Wala pa. Dami ko, busy pa ako. May gagawin pa ako sa driving lessons ko. Kaya hindi ko to siya talaga siya maano. Sana talaga maano ko siya. Mabigyan ng pansin. So, let's go to our apples, kasi dalawang puno po ito. Ang una, wow, nagdahon-dahon na po ang apple namin guys. Oh, very, very good talaga si apple, oy. Ayun, si Ma'am Apple. Hi, Ma'am Apple. Kapangalan niyo po siya. O, di ba? Oh, nagdahon-dahon na siya, oh. Di ba? Starting over again ulit siya. Sana this year ay maganda na po ang bunga niya kasi last year pangit ang bunga niya kasi di ba nung 2 years ago, na-sprayhan ko siya ng yung vinegar. Kasi maraming mga attitude dito, mga insect. Kaya na-spray ko ng vinegar. And then after that, nung kasi yung vinegar is very, talaga siya, hindi lang makaya. Kaya yung bunga niya ay pangit. Hindi malaki, kundi baluktot. Parang pag-iisip niya, baluktot. Hugot. So this time, hindi ko siya i-sprayhan. Bahala na si Batman. So dito naman, ito yung last year na masarap na color green. Green apple po ito. And nag-start na din siya, oh. Nag-start na. Buhay po ang ating apple. Kasi nung pagtanim niyan guys, I thought pagka other year hindi siya mabubuhay. Nabuhay pala. Kaya pala, di tayo magiging judgmental, oo. Excited talaga ako sa mga apple na to kasi at least 'di ba, meron na tayong fruits dito sa ating garden. Kaya berne talaga ang gusto ko ba kasi dito, dito maganda ang berne dito, oh. Yung pear fruit dito sana, no. Ay. Why? So back to studio tayo. May studio. Balik tayo sa loob ng bahay. Ipapakita ko pala sa inyo yung namin. Yung tulips. Yan, wait lang. Guys, oh. Wow. Nag-start na siyang mamulaklak. Ayan, oh. Mamulaklak to ito. Yung tulips namin dito. Sabi ko talaga sa inyo, ha. Ito din, oh. Oh. May tulips. La. Anyway, pasok na tayo sa bahay. Guys, may papakita pala ako sa inyo. Kasi, nung si Dad Uwe, nagtanim po siya ng mga bulaklak last year. Last year po siya nagtanim nung tawag nito, November or October, nagtanim po siya ng bulaklak. Liso, seeds, pala yung liso ba? Liso niya, buto. Yun ang tinanim niya. So ngayon, nabuhay siya. Nag-start po siyang naging okay. Nabuhay nung March, April. March, nag-start siya. So ngayon, ang laki na. So dito po tayo ngayon dito sa terase. So, ipakita ko sa inyo ngayon. Dito, nilagyan niya ng harang dito guys, diba? Kasi po, dito po niya tinanim. Ito na po siya guys. So, ang laki-laki na, oh. Oh, diba? Nagtanim siya dito ng bulaklak. Seeds pa lang ito ang tinanim niya dati. Seeds lang nilagay niya ba? Bumili siya ng seeds doon sa market. Seeds lang. Tapos ito na nangyari. Oh, na siya. Ito, oh. Mag-start pala siya ng bulaklak. Pakita ko sa inyo kung anong kulay ng bulaklak nito kasi I don't know din kung anong kulay nito. Kasi yung nilagay kasi niya dyan, seeds lang, yung buto, yung liso ba. Pakita ko sa inyo kapag mamulaklak na talaga siya. Kasi po, magsa-start pa lang siya, tingnan nyo, di ba? Tsaka dito din, oh. Oh, di ba? Oh, nag-start pa siya, oh. Dito, ito, may maliit na, oh. Oh. Ito din, oh. Tsaka here. Ito ay namulaklak na. Ito, puti ang kulay. Ang bango, super bango. Parang, yung bulaklak niya guys, itong ganito, para siyang nasa mga lake. Kasi sa lake or may mga sapa-sapa dito. Makita ito palagi doon kasi may mga tao dyan nagtanim-tanim or mga makita mo sa, sa
sa park. Sa park dito sa Germany, marami mga ganitong bulaklak. Kasi park dito, may mga pond. May mga tubig-tubig. Kaya nilagyan ng, sa ano, yung palibot niya, lagyan na lang flower. So ito yung mga flower na kita mo doon. Ito, bulaklak. Pabulaklak rin siya, okay, so. Kita nyo to? Diba? At may, tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Itong seeds na to, I think late siya. Palagi siyang late. Tingnan nyo, kita nyo to, pasibol pa lang siya, to. Tanggalin natin, o, diba, pasibol pa lang siya. Hala, late ka. Wala, hindi ka talaga ma-perfect attendance kasi late ka na. At ito din, meron pa. Ito, pasibol pa siya, Ay, baka ibang variety ito. Ay, so, tingnan nyo, O, diba, pasibol pa lang siya. Maliit pa siya. Yung iba, namulaklak na, pabulaklak na. Ito, Ito ay late. Baka ibang variety rin to. Baka hindi sila same ng ganito. Kasi na late man siya. Sabi nga nila, it's better late than never. Ito naman, alam ko na to, tulips ata to, tulips. Kasi yung maliit na para siyang tulips. Ano pa dito? Wala ba iba dyan? Ay, charot. Nagtanim talaga si Daddy Uwe dito guys. Kasi nga po, nilagyan niya ng nilagyan ng ganito, soil. Bagong soil. Tapos nagtanim siya dyan. O, diba? May bulaklak kami dito. Hi! Hi, Dong. Di. Sige, kit-kit. Bahala ka dala. Sige na, babay na. Pasok dito sa bahay kasi po kapag dito ko sa labas, may gagawin din sa atin nakabalaghan na ayaw niya magpaawat. Alam niyo yun? Ayan siya. Hindi ka papagod kanina. Kanina pa tayo naglalaro. Nilakad ko siya, papunta kami doon sa bundok na super tired. Tapos ngayon, makipaglaro naman siya. Stay put na, Andy. Huwag ka nang mag-ano sa akin. Sabi ko sa'yo.